Ayan, good afternoon, church. Come on, let's all stand up. Sige, pwede mo bang batiin mo na yung katabi mo ng good afternoon? Masaya akong nakita kita ngayon. Ayan, so the Bible says in 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? So today, let's open our hearts, lay down every burden, and worship Him with all that we are. Come on, church, let's lift our voices and declare His freedom. Come on. Come on, let's clap our hands together. Come on, let's sing. Step out of the shadows, step out of the grave, break into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the sun, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion, come back to the start. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the sun, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Yes, there is freedom in this place. Come on, let's declare. Every chains will fall, and every prison shake. Come on. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Well, thank you, Jesus. Come on, let's sing a song of freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Yes, chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom. Jesus, you have set me free. Oh, nothing
Thank you, Holy Spirit. Come on, church, let's continue to worship Him. And as we sing this next song, I pray that we will make it a prayer for today. Let's make it a cry for the Holy Spirit to breathe new life into us, to renew our hearts, and to empower us to live for God's purpose. Come on, church, let's open our hearts, let's lift our hands to God, and let's invite His presence to move into us. Spirit sound, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts that burn with holy fear, purified in faith and deed, refiner's fire, strengthen what remains. So we, the church, who bear your light, lamp of flame, city bright, King and kingdom, come is what we pray. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, 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 pour your spirit out.
worship Him. Let's raise our hands towards heaven. Oh, we worship you, Jesus. Oh, pour out your Come on, church, if you want a fresh wind, let us sing and prophesy. We have a God who will pour out His Spirit on us today. We have a God who will give us the holy anointing. Come on, if you don't know what to say or what to sing, just sing His name, Jesus. Come on, oh Jesus. The mighty and powerful and precious name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, we worship you. We're desperate for your presence, God. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. For yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. So death could not hold you, death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name
worship your powerful name, God. Thank you for the freedom, God. Thank you for your spirit, God. Just to pray in the mighty name of Jesus. And everybody shout, Amen. Amen! Tatayo tayo lahat. Let's just spread joy, love sa bawat isa. So, let's greet 10 people. Yung mga nasa likod, pumunta sa harap. Yung mga nasa harap, pumunta sa likod. Let's greet one another. Spread love. Spread joy. Malay mo, may abutan ka niyan. O, diba? Malay mo, mamit mo na mapapangasawa mo, Venice. Chat. Thank you, Lord. Sino po rito every Sunday excited na excited siya sa gagawin ni Lord? Talagang nag-ready siya, nagpabango siya today. Amen. Diba? Naligo siya today. Amen. Talaga naman. Sige, taas kami ng mga naligo today. Oh, nagpabango today. Kasi talagang ready sila, no? Sa fellowship today, and of course, maka-receive ng something from the Lord. Taas ang kamay. Amen. Alam mo ba, when you expect something from the Lord, hihigitan pa niya lahat ng expectations ninyo. Kaya dapat every Sunday, uhaw na uhaw ka, gutom na gutom ka. Hindi puro milk tea at matcha at kape. Diba? Pinagkikrave na, pero presensya ni Lord. Amen? Pray tayo, Father, thank you, Holy Spirit. We welcome your presence. Come on, just welcome the Holy Spirit in our midst. We welcome you, Holy Spirit. We allow you to move. Thank you for the beautiful, wonderful things na ginawa mo sa amin for the past week. At andito na naman kami to receive something from you. Lord, I pray, di lang kami makapakinig, Lord, but literally, may bunutin ka sa amin. May buksan ka sa aming mga puso. Lord, at talagang hindi lang namin mapakinggan, pero tumama, magrema ang iyong salita sa aming mga buhay. And so we thank you, God. We just want to honor you, Lord. We love you, we praise you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Taas kamay ng mga may Bibles. Sige po, taas kami ng mga may Bibles. Come on, let's be proud. Sigaw ng lahat ng may mga Bibles. Ooh, ayan. So let's bring our Bibles with us. May mga notebooks po ba kayo? Ayan, kasi wag lang tumingin sa preacher. Of course, wag lang makinig. Maganda magsulat. Buksan ang Biblia, sabayan ang reading of the Word. At wag muna mag-text ng mag-text kasi mamaya makaka-textmate mo rin yung ka-text mo. Okay? So wala mo ng distractions. Pag may nag-notif, patayin muna natin pwede ang ating mga internet para makapag-focus tayo sa Panginoon. So, alam niyo po ba that according to the survey, there are around 1/4 children, Filipino families who are undergoing o nakakaranas po ng involuntary hunger. No? So lumalabas, merong milyon na mga Pilipino ngayon na nakakaranas ng ng empty stomach. Tingnan mo yung katabi mo, parang hindi, di ba? Kasi bakit? Sila nagugutom, kayo tayo blessed na blessed. Busog na busog. Di ba? But you know what? This is the reality among Filipino children. Marami po ang nagugutom, marami po gigising, matutulog na lang silang gutom, gigising silang gutom, matatapos ang araw nila ng gutom. And this is the reality po. But this afternoon, I want to ask a different question. What if the greatest hunger in our nation isn't about physical, but spiritual? Because you can have a full refrigerator, but empty heart. Pwede punong-puno ang ref mo. Diba? Hindi natin nararamdaman ang krisis kasi bakit? Punong-puno ang ref natin. Punong-puno ang bag natin ng mga pagkain. Pero pwede palang empty pa rin ang puso. At baka ang tanong mo, is there more to life than this? Ito na ba yung buhay ko? Kakain, gigising, magtatrabaho, uuwi. Same old routine, paulit-ulit.
Diba, na parang walang nagbabago. Ito na ba yung buhay? Tanong mo katabi mo, ito na ba yung buhay? And I believe that's the hunger of this generation today. I believe that God is putting a strong hunger in your heart today. Say amen. Hindi lang po gutom para magkaasawa. Hindi lang po gutom para sa pagmamahal. Hindi lang po gutom for love and affection, but a deep hunger that only Jesus can satisfy. Amen. And I remember this famous quote po ng isang writer. Sabi niya, there is a God-shaped hole in every man's heart that no man will ever complete, only the Lord. Pag binuksan pala ang puso mo, makikita dyan, God-shaped hole. Hindi what? Hindi ching-ching-ching. Yes? Hindi plus na ganyan, no? Peso sign. Pag tinignan daw ang puso mo, may God-shaped hole daw dyan na ang Panginoon lang daw po ang makakapuno. Kaya kahit anong ibigay pa sa yung pinakagwapong partner, hindi ka daw masasatisfy. Kaya kahit ibigay daw sa iyo ang milyon-milyong salapi na matagal mo nang pinagpe-pray, hindi ka pa rin daw masasatisfy. Yes? Kasi sino daw makakapag-satisfy dyan? It is only the Lord. And of course, for the past 2 weeks, no, pinag-uusapan natin ang series about Spirit-filled. First week, we talked about a Spirit-filled man named Stephen, na grabe talaga ang contagious fire. He is a Spirit-filled man na kahit i-persecute siya, yung gifts pa rin niya lumalabas, yung galing, yung tapang pa rin niya ay talagang lumalabas. Okay? And after that, the second week, we talked about Ephesians chapter 5:18, where Apostle Paul said, what? Be filled with the Holy Spirit. Ang pinakamasarap daw ay hindi lang sumausaw sa Espiritu ng Panginoon, kundi what? Sabi mo nga sa katabi mo, babad. Bumabad ka, hindi sa telepono, bumabad ka, hindi sa social media, bumabad ka sa presensya ng Panginoon. Okay, but I believe there's more. Amen. So kung gusto naman pala ng Diyos na punuin tayo, bakit marami pa rin Kristiyano ngayon na feeling spiritual empty? Hindi dahil ayaw ng Holy Spirit na i-feel ka, ha? Hindi rin dahil kulang ang presensya ng Panginoon. But minsan, nawawala lang ang gutom natin sa Panginoon. At alam mo ba that the greatest enemy of being Spirit-filled is spiritual satisfaction? Ito yung, sis, okay na ako. Pass, okay na ako. Kapag feeling natin na okay na tayo, doon tayo tumitigil maghanap. Kapag feeling natin sapat na ang alam natin, doon tayo humihintong lumapit. Pero ang mga taong totoong ginagamit ng Diyos, hindi daw sila yung feeling full na. Sila daw yung lagi nagsasabing, Lord, I want more. Can we just say that? 1, 2, 3, go. Lord, parang hindi ko feel. Ulit, 1, 2, 3, go. I want more. Kung babad, kung sinasabi ni Lord, bumabad tayo, but this time, para ikaw ay bumabad, dapat gutom ka. At ang pag-uusapan po natin ngayon, the title of God's message for us this afternoon is this, Pusong Gutom. Hindi pusong bato, ha? Bahin natin. Pusong a heart sensitive to the Holy Spirit. Babasahin po natin ang Acts chapter 8, verses 26 to 40. Papasadahan natin mamaya. Okay? And iisa-isahin po natin. But let me give you a short background of Acts chapter 8. Okay, bago ang Acts chapter 8, connected nga kami ni Pastor Roma Kasi ito po ay bago what? Pagkatapos po itong story na ito, nung namatay na po si Stephen. Nare-remember nyo? In Acts chapter 7,
pinatay ang Stephen. Tapos pagdating sa chapter 8, nagkaroon ng matinding persecution. Tama? Diba? So si Saul, alam naman natin, bago pa siya maging Paul, isa sa mga nanguna sa persecution among Christians. At siyang isa sa mga nag-approve na patayin si Stephen. So ito na, pagkatapos mamatayin ni Stephen, nagkaroon ng dispersal, nagkalat na yung mga Kristiyano. No, akala ng kalaban, matatalo na ang Christian church, matatalo na ang Panginoon. But in reality, the moment kumalat ang believers, the moment then kumalat ang gospel. Are you here? Diba? So perspective ng kalaban, kala niya natalo ang Diyos, pero ang totoo lang, mas nanalo pa ang Diyos. So ito na-disperse, no? At isa po sa na-scatter ay si Philip. Sabi mo nga, Philip. Oh, hindi yan yung Philip, ha? Na talagang dati mong, hindi po yan yun, ha? Okay, Christian na tayo ngayon. Tayo binago na ng Panginoon. Amen? Amen, amen. So isa sa mga na-scatter ay itong si Philip. So pumunta siya sa Samaria. At doon nakaranas po siya ng revival. Marami na heal, no? Because of the ministry. Inanoint talaga siya ng Panginoon. There was, mighty deliverance, healing upon healing. Nagkaroon talaga ng lahat ng tao, halos lahat ng tao ay tumanggap sa Panginoon. And actually, in Acts chapter 8, verse 8, ang sabi pa ng verse doon, that there was a great joy in that city. Na nagkaroon na ng saya, masaya lahat, maligaya ang lahat. Dahil naranasan nila ang Panginoon. Tingnan mo katabi mo, parang katabi mo ba maligaya? Masaya ba yan? Sana masaya ka na, ha? So in short, naging successful ang ministry. Grabe, kung ako yon, nasa time ako ni Philip, pastor ako, ayaw ko na umalis dun. Kasi bakit? You are already experiencing signs and wonders. Tapos aalis ka. At ito na nga, in verse 26, bigla na lang kinausap ng Diyos si Philip. Sabi niya, go to the desert road. Oh, at dito po magsisimula ang pag-uusapan natin where he met this Ethiopian eunuch. Tignan natin kung gaano kagutom itong bida natin at kung gaano ka rin kagutom tumanggap ng salita ng Panginoon ngayon. Pakita nga ako ng mga pusong gutom. Sige nga, gano'n ka nga. Gano'n nga. Puso parang di naman. Parang pakit ka pa rin, Di ba? Patingin nga ako ng mga pusong gutom. Say amen. Hallelujah. Say amen. O, dapat gutom ka na. Layo na binyahe mo, ha? Okay. Paano magkaroon ng pusong gutom? Una ang pusong gutom ay nakikinig sa bulong ng Diyos. Sabi niya sa verse 26 to 29, now an angel to the Lord said to Philip, ano sabi niya? Go to the south road, go south to the road, the desert road that goes down from the Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of the treasury of Kentucky. Oh, naisip mo agad KFC. It's Kentucky. Naisip mo? Kentucky. Gutom na naman ang isip mo, di ba? Gutom na naman ang tiyan mo, di ba? Hindi ito yon. Which means Queen of Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. And on his way home, was sitting in his chariot reading the book of Isaiah, the prophet. And in verse 29, it says there, the Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Now, eto na. An angel said to Philip to go. Come on, just say it. Go. Sabi mo nga, parang si Margie, go, go, go. Diba? Go, go, go. Pambihira. Hindi ka pa nga nangangalahati sa ministry. Diba? You've seen the signs and wonders, the miracles and revival among men. Ito na kaagad, pinapadala ka na agad ni Lord sa isang lugar. Parang ganito, kakabukas mo lang ng life group, pinapabukas ka na ni Lord ng bago na namang life group. Pinapabukas ka na, kakabukas na ng satellite mo, pinapabukas ka na naman ni Lord ng bagong satellite. Parang si Bishop, kakabukas lang na isang church, pupunta na naman siya sa US, pupunta na naman siya sa Canada, para magtayo na naman ang bagong church.
Are you here? Diba? Na kung mapapansin natin, hindi agad sinabi ng anghel kay Philip, Philip, may makikita kang VVIP. Oh, diba? Hindi rin niya sinabing may miracle. It's coming, it's coming, it's coming. May paparating na miracle. O may paparating na bagyo. Walang ganon. Diba? Simple lang sinabi, go. Sabi mo nga, let go. Yun lang. Grabe, diba? Nasa gitna ka na ng revival, tapos sabi ni Lord, you go. Umalis ka dyan. May papapuntahin ako sa iyo. Now, this word go is not just a command. Alam niyo po ba that it is an authoritative order? Hindi nagsasuggest yung anghel, hindi nagsasuggest, di ba, ang anghel kay Philip na, Philip, baka lang, consider mo. Hindi ganun eh. Baka lang, pag may time ka, you go. Baka lang, pag hindi ka na busy sa other stuff mo, you go. Now, pag di ka sumunod, yari ka. Bakit? Sino ba nagsabi? Si Go. Sinong Go? Gabriel Go. Kilala niyo yan? Sa umaga kasi wala masyadong tumawa kasi di nila alam ata yung trending. Okay? Tawa kayo. Nakilala niyo yan? Okay. Kasi kilala niyo pala. Diba? Ito yung diba, pag sinabing go, yung iba nagtatanong ngayon, ano ba yun? Ano ba yung trending na? Hindi ko alam. Ito yung yung sa MMDA. Di ba? Ito yung yari ka talaga pag magpapark ka dyan. But of course, kidding aside, hindi po ito nung panahon nila. No? Wala pang MMDA nung panahon nila. And the order came from God. So kung si God pala ang nagsabi, nako, di kailangan mo talagang sumunod. Amen. Now, hindi mo ba, hindi mo na kailangan magtanong. Pag si Lord na nagsabi, hindi mo na kailangan tanongin na, Lord, ikaw ba talaga yan? Wow. Lord, itutuloy ko ba? Lord, tinatawag mo ba talaga ako maging pastor? Tinatawag mo ba talaga ako maging life group leader? Tinatawag mo ba talaga ako maging life giver of my generation? Sige nga, Lord, kung ikaw talaga yan, Lord, bigyan mo ko ng sign. Wow. Sino tumingi ng sign kay Lord? Diba? Ikaw sign, si Lord sign ng sign sa'yo. Ikaw wonder ka ng wonder. Signs and wonders. So, ayos ba yung joke? Kaya nga signs and wonders eh. Nasa realm na tayo ng signs and wonders. Si Lord, sign ng sign sa'yo. Ikaw na wonder ka ng wonder. Pero wala nang wondering ngayon. May masakatabi, huwag ka na mag-wonder ngayon. And maybe some of you would ask na ba, Lord, bigyan mo ako ng sign. Pumikit ka, Lord. Ito, pipikit ako, Lord. Di ba? Pagkapikit mo, Lord, kung una ko makikitang nakapula, Lord, siya na talaga. So ito na, Lord. 1. Pipikit pa ako. Didilat ako. 2. 3. Pagkakita mo, si Jollibee pala yung nakita. Sabi ko sa'yo, puro ka sign. Kaya tuloy, wonder ka ng wonder. Diba? Lord, kung talagang will mo to, palutangin mo ang bahay namin. Dinamay mo pa yung bahay niyo. Ikaw talaga. Tapos, Lord, pipikit ako ha. Pag dilat ko, Lord, dapat may shooting star. Talaga naman. Ang cute, diba? Minsan naman sinasagot naman ni Lord ang ganun eh. Diba? Sinasagot ni Lord. Papakiligin ka niya. Papakitaan ka niya ng shooting star. O pwede rin namang may ibon. Basta ganun si Lord. Diba? Lord, give me a sign. Hello. Diba? Hello, are you there, Lord? Minsan, kinakatok mo pa si Lord. Diba, Mrs. Katok? Andyan ka ba, Lord? At Lord, kung hindi ikaw yan, Lord, sana, Lord, siya pa rin. Kung hindi ako para sa Kanya, Lord, siya na lang para sa akin. Wow! Iba ka talaga, Alain. Yan ang mga prayers ng Alain Reyes ngayon eh. Lord, diba? Nakikipag-battle ka bang ganyan, Ganyan tayo eh. Hingi tayo ng sign kay Lord. Pero pag binigay naman ni Lord, ayaw mo pa rin. Ang linaw sabi dito, an angel came and said to Philip, go. Church, alam niyo minsan, hindi natin kailangan ng maraming signs. At minsan, totoo lang, pagod na rin si Lord magbigay ng signs sa atin. Ang dami na nating hinihing confirmations. Ang kailangan mo, hindi sign. Ang kailangan mo, makinig.
Pansin nyo? Madalas gusto natin, ibigay muna ni Lord yung blueprint bago tayo sumunod. Lord, susunod ako pag may success. Lord, susunod ako pag alam ko na yung beginning and end. Ikaw ba si Lord? Di ba? Lord, susunod lang ako pag smooth ha. Pag hindi smooth, Lord, ayoko na. Are you here? Alam niyo po, in this story, hindi ganun yung nangyari. Pansinin niyo sa Bible, sa lahat ng tinatawag ng Panginoon, ilan doon ang komportable sa umpisa? Wala. Meron? Wala. Kaya wag kang magtataka bakit minsan hindi comfortable ang buhay mo. Simula nung what? Siguro, some of you would ask, bakit ganun? Simula nung naglingkod ako kay Lord, hindi na naging smooth yung buhay. Hindi talaga magiging smooth yung buhay, lalo kung isi-stretch ka ni Lord. Walang comfort sa stretching. Hindi ka marerelax pag what? You're gonna hit your greatest potential. Asahan mo pag binabanat ka, masakit. Pero, ma-fulfill mo yung greatest potential mo. Mahihit mo yung max potential mo. Ang sakit mabanat. Tama? Pero worth it. Palakpakan po natin si Lord. When God calls us, it's not always comfortable at first. At tandaan nyo, but when we listen, a breakthrough happens. Kailan yung huling araw na nakinig ka? Nagka-breakthrough ka. Pero nung hindi ka nakinig, palpak na naman. Are you here? Di ba? Oh, bakit? Palpak na naman. Ito na naman ako. Di ba? Kasi bakit? Hindi ka marunong makinig. Sabi mo nga, kung merong esep-esep, merong ding kinig-kinig. Sige, sabi mo sa katabi mo, kinig-kinig. Kinig-kinig din pag may time. Now, saan siya pumunta? Ang destination ni Philip ay tinawag na desert road. Kita natin yung picture. Sa Greek word po, ang word na what? Desert road, it means eremos. Hindi ito yung e-ere ka na ha. Iba yun. Eremos means ito yung hindi rin ito yung purong sand ha. But it is a deserted place. Oftentimes, a place of encounter. At alam niyo ba, throughout the Bible, the wilderness is where God strips away distractions. And oftentimes, a place where God meets you. Naalala natin sa story ni Moses when he met God in the wilderness. Naalala mo yung story ni Elijah where he met God in the wilderness. At higit sa lahat si Jesus, when he met God, where he was led by the Spirit of God in the wilderness before beginning his public ministry. And same with John the Baptist. Why? Tanong mo sa akin, why? Because sometimes God removes the noise before He reveals His voice. Bakit ako nasa wilderness, Lord? Diba? Some of you would ask, ang hirap-hirap naman sa wilderness. Parang hindi na kita naririnig. Minsan, dadaling ka talaga ni Lord sa wilderness para mas marinig mo siya. Kaya huwag kang malungkot kung nakakaranas ka ng wilderness sa buhay mo ngayon, life giver. Dahil minsan, ilalayo ka muna ni Lord sa ingay ng mundong ito para dalhin ka sa wilderness mo. Hindi para iwan, kundi para marinig mo siya ng mas malinaw. Sabi mo, hindi ko na naririnig si Lord. Paano hindi mo maririnig si Lord? Sige ka. Ano to? Oh, taas mo pa yung paa mo. Diba? Sige ka. Hindi ko naririnig si Lord. Paano? Sige ka. Hindi ko na naririnig si Lord. Parang wala siyang ginagawa. Paano? Sige ka. Ang layo ng tingin mo. Ang layo na pinapakinggan mo. In reality, nandito lang siya sa tabi mo.
Dinuktong pa niya sa verse 28-29, and the Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. And the reason why Philip heard, because why? Philip was listening. Kakausapin ba siya ng Holy Spirit kung hindi siya nakikinig? Kaya siya what? Mahilig siyang kausapin ng Panginoon. Now, ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, when was the last time you became quiet enough to listen? Sa mag-asawa, di ba ganyan? Nagsasalita pa ng asawa mo, may pambato ka na, di ba? Alam mo ba? Huwag mong tatapusin. May panira ako sa'yo. Di ba? Huwag mong aanohin yan. O may babato sa akin yan. Hindi ka nakikinig. And there was silence. Hindi nakaka-relate yung mga single. It's okay. Oo nga pala. Di ba? Sa buhay na lang. Di ba? Pag nagbabasa ka ba ng Bible, parati na lang, Lord, ano nang mag-i-impact sa akin dito? Dapat, Lord, may wow moment na may impactan ako, Lord. Okay yun. But when was the last time you just shut your mouth and just read the Bible and stay quiet and just listen to the voice of God? Come on. When was the last time you became quiet enough to listen? Church, alam ko lahat tayo may wilderness, tama? May sarili-sarili po tayong wilderness. Ano ba wilderness mo ngayon? Minsan, ang wilderness mo ay yung season na hindi mo maintindihan na pinapagawa ni Lord sa'yo. Bakit ko dapat itong gawin? Hindi ko maintindihan. Pero, pinapagawa ni Lord sa'yo yon. Sa mga student, taas kami ng mga students, say wow. Gen Zs. Asa mga Gen Z natin? Say wow. Mga Gen Z natin. Diba, kung estudyante ka, hindi ka na, maarahil, iba sa inyo, hindi natanggap sa school na gusto mo. Some of you maybe, hindi nakapasa sa board exam, feeling mo na delay ang buhay mo. Pero baka hindi dini-deny ni Lord ang buhay mo. Pero pine-prepare ka lang ni Lord. Kung ikaw po young professional, sino taas ka may mga nagtatrabaho? Wow. Nag-apply ka, hindi ka na-promote? Naasahan mo, third promotion this year? Wow, ikaw na talaga. Diba? Sa isang taon, 3 beses ka na-promote. Sinihintay mo yung pangatlong promotion, tapos hindi natuloy yung opportunity. Sabi mo, parang tahimik na naman si Lord. Pero minsan, mas maraming ginagawa ang Diyos sa waiting season kaysa sa winning season. Nanay at tatay ka, feeling mo routine na lang, paulit-ulit, laba, luto, trabaho, hatid ng bata, bills, bayad ng bills, paulit-ulit, bayad ng bills. Puro bills na lang. Hindi na natapos yung bills. Feeling mo parang ordinaryong araw na lang yan. Patinuturuan ka ni Lord maging faithful sa maliliit na bagay. At dun mo siya mas maririnig. Amen. Mind you, life giver, hindi lahat ng wilderness ay punishment. And sometimes yung deserted place is a place where God gives His assignment or orders. Nagiging preparation ito sa atin. So mind you, hindi lahat ng closed doors are rejection. Minsan ito ay redirection. Hindi lahat ng delay ay denial. Minsan ito pa ang what? Ito pa ang training ground ng Panginoon sa atin. Remember, kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, bawasan mo ang ingay ng paligid mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano yung una? Number 1, please. Ang pusong gutom ay nakikinig sa bulong ng Diyos. Alam mo yung bulong ni Lord? Literally, bulong yan. At hindi mo yan maririnig pag aligaga ka. Ang bulong ni Lord, ganyan lang anak. Anak. Minsan, hindi mo talaga siya maririnig sa crowd. It is just a gentle whisper. So I pray, mamaya ma-exercise natin na mas buksan pa natin ang ating mga tenga para mas makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Ang pusong gutom ay nakikinig sa bulong ng Diyos. Pangalawa, ang pusong gutom ay agad sumusunod sa leading ng Diyos.
In verse 30, sabi niya, then Philip, what happened after the bulong, after the command, you go? Anong ginawa ni Philip? Then Philip ran up to the chariot. Narinig daw niya na may isang lalaki na binabasa, okay, ang scripture. So sabi niya, tanong niya, oh, do you understand? Naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi sa kanya ng eunuch, hindi nga eh, unless may mag-explain para sa akin. Alam niyo po, Philip had no idea who was inside the chariot. No ministry plan, just obedience. And I love the word, Philip ran. Sabi mo nga, Philip ran. Notice, hindi siya naglakad. Ano ginawa niya? Very good, children. Tumakbo. Very good. That's a verb. Run. Parang teacher ngayon, no? Okay. Hindi daw siya nag-delay. Anong ginawa niya? Nung narinig niya ang tinig ng Diyos, hindi siya nagsabing, Lord, let me pray about it. Nung narinig niya ang command ni Lord, hindi niya sinabing, Lord, pwedeng after ko na lang maghugas ng pinggan? Nung narinig niya ang boses ng Panginoon, hindi niya sinabing, Lord, pwedeng next sem na lang. When he heard the voice of God, then, bam, Philip ran. The Greek word of run here is prosdramon. Hindi, mondragon. Hindi. Dami yung iniisip. Oo. Prosdramon. It literally means having run up. To run towards quickly. Sino rito mga runners? Diba? Mabilis yan. Di pwedeng nasa marathon ka, babagal-bagal ka. To rush up. Yung parati na lang, nakuha nyo. Diba? Sa Japan, ganyan. Bilis sa mga tao eh. Oh, literal. Oo, hindi mo talaga silang, excuse me, simasen. Simasen. Hindi pwede yun. Kasi lahat sila, aligaga lahat, mabilis lahat. And it describes immediate or eager and intentional movement towards someone. So listen, Philip didn't slowly approach the chariot. Ano ginawa niya? He rushed towards the assignment God gave him. Kailan siya tumakbo? The moment he heard the Spirit's instruction, no hesitations, no negotiation, just obedience. And I notice that obedience is the language of hunger. Pag gutom ka talaga, susunod ka eh. Diba? Sabi ng kapatid mo ay bully yung kapatid mo, bibigyan kitang pagkain. Diba? Pag binigay mo sa akin ang damit mo. Diba? Ganun parati eh. I know it is that obedience is the language of hunger. Ang totoong gutom na puso ay hindi lang nakikinig sa sinasabi ni Holy Spirit, pero agad daw siyang umaaksyon. Ako, wala pong kausap. Come on! Hungry hearts don't just hear God's voice. They run towards it. They don't run away. They run towards it. Kaya ingat po tayo sa delayed obedience. Alam niyo ba that delayed obedience is often disguised as disobedience? Susunod ako, Lord, next year. Susunod ako, Lord, pag may pera na. Kailan ba mangyayari? Hintayin mo pa magkapera? Kailan nga mangyayari? Susunod na lang ako, Lord, pag okay na ako, Lord. Alam mo yun, Lord, alam ko naman, maiintindihan mo ako, Lord. Hanggang sa isang araw, nakalimutan mo na yung calling mo. Minsan, hindi ang problema natin ay hindi tayo naririnig ng Diyos eh. Minsan ang problema, naririnig natin siya, pero lagi nating sinasabi, mamaya na. Totoo lang, maraming destiny ang namamatay sa salitang later. Kaya sa mga youth, huwag mong sabihin, Lord, ikikwento ko si Jesus sa classmate ko. Pero Lord, next sem na lang. Sa mga young pro, Lord, magsaserve ako, Lord. Pero Lord, pag stable na ang trabaho ko. Kailan mo magiging stable ang trabaho? Di ba wala namang stable talagang trabaho?
Lahat parating may problema sa trabaho. Tama po ba? Kung nanay at tatay ka, Lord, magsisimula kami mag-family devotion, Lord. Pag hindi na kami busy, kailan ba hindi magiging busy? Got it? Hindi naman talaga mauubusan ng business sa mundong ito. Pero pansinin mo, hindi hinihintay ng Holy Spirit ang perfect timing mo. Siya ang nagbibigay ng tamang timing. Hindi sinabi ng Spirit kay Peter, Peter, go, pag ready ka na. Hindi din sinabi ng Spirit kay Philip, Philip, go, pag confident ka na. Hindi din niya sinabing, go, pag may plano ka na. Narinig ko tuloy si Margie, go, 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 pag ready ka na. Go, 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 pag excited ka na. Di ganun eh. Ang sabi lang, go, at tumakbo si Philip. Agad siyang sumunod at tumakbo sa leading ni Holy Spirit sa kanya. And remember this, ang pusong gutom hindi naghahanap ng excuse. Alam niyo po, naghahanap yan ng pagkakataong sumunod. Palakpakan po natin ang Panginoon. May chance pa bang mag-serve? Coaches, meron pa ba akong slot na pwede ako mag-serve sa ushering? Pass! Hindi ako magsispeak sa life group. Parang kulang yung month ko kung hindi ako ma-assign mag-preach. Tama. Pass, sa next life retreat, pwede bang mag-share naman ako ng testimony ko? Parati daw siyang naghahanap ng opportunity para sumunod. Hindi yung mindset natin, ano ba naman yan? Simbahan namin, ang daming events. Lahat na lang ng events, talagang pinatulan namin lahat. Di ba? At feeling ko talagang, ginagamit lang ako talaga ng simbahan namin. Sabi ni Lord sa'yo, hindi ba dapat talagang ginagamit kita? Hindi ba dapat talagang busy ka? Hindi lang sa bagay sa mundong ito, pero dapat busy ka rin. Sa what? Sa paglingkod sa Panginoon. Kung kano ka nakaka-attend sa mga concert ng Bini, concert ng Planet Shakers, concert ng mga what? Concert ng, ano ba yun? Yung mga panlalaki, sino yun? BTS. Dapat nakaka-attend kayo ng life group. Ano pa yung opportunity para mag-grow? Pipila ako dyan. Ano pang opportunity para makapaglingkod? Pipila ako dyan. Hindi kasi alam mo, bilang nanay, alam mo naman, ang dami ko talagang responsibility. Tanungin mo yung mga nanay sa moms and dads. Tanong nyo. Yung mga single, di ba, minsan, grabe pa, busy ako, di ko alam paano ko i-squish yung time ko. Kami mga moms, gano'n lang kami. Not until you wait for the season na maging nanay ka. Kaya mo gawin lahat. I tell you, kaya mo gawin. Wah. Tama, mami. Kakayanin mo lahat. Bakit? Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, marami kang dahilan. I tell you, ako, grabe po ang nakapatong sa aking, alam mo, muscle na to eh. Actually, kung talagang titignan nyo eh. Yung nanay mo, grabe ang buhat-buhat niyan. Pero kami, ano pa? May opportunity pa ba ako maglilingkod dyan? Let's go! Let's go! Let's go! Come on, Lord! Dala-dala ko ba ng anak ko, Lord? Let's go! Dala ko asawa ko, let's go! Homeschool, mami, dadagdag ko pa yan, let's go! Nagtatrabaho pa ako, let's go! Mag-host pa ako, Lord, dadaling ko yan, let's go! May preaching pa ako bukas, okay ako kahit mapuyat ngayon. Kahit may inner healing deliverance session ng 1 a.m., let's go! Dire-diretso araw-araw. Basta may opportunity maglingkod. Yung sa katabi mo, grab the opportunity to serve. Hindi totoong busy ka. Nilagay mo lang sa mindset mo, busy ka. Pero totoo lang, di ka busy. Gumagawa ka lang ng dahilan. Maraming dahilan ang maraan.
Palakpakan natin sa Lord. Nananarahin kita. Yung pala yung kanta. Wordly to. Wordly tong pastor na to. Number 1, pusong gutom, nakikinig sa bulong ng Diyos. Pangalawa, pusong gutom ay agad na sumusunod sa leading ng Diyos. Pero maganda rin umattend din tayo sa mga Planet Shakers na concert. Sama nyo naman ako. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Yung mga bini, hindi pa ako nakakapunta. Gusto ko ma-try. Walang nag-invite sa akin. Pangatlo, ang pusong gutom ay patuloy na pinopursue ang Diyos. Ito na, verse 32 to 35. Okay? Sabi niya doon, so this is the passage of the scripture the eunuch was reading. Binabasa niya tong verse na to. Ang binabasa niya, he was led like a sheep to the slaughter. Basahin natin. As a lamb before its shearer is in silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Then eunuch asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about? Sino yung tinutukoy na prophet dito? Siya ba ang Mesiyas o ibang tao? Then Philip began with the very passage of scripture and told him the good news about Jesus. Come on. Now, listen up. Here's the twist. Dito na po papasok ang story ng Ethiopian eunuch. Sabi mo nga, eunuch. Anong eunuch? Hindi eunuch, okay. Hindi tiyanak. Iba yung tiyanak. Eunuch. This eunuch po is a high government official. Lumalabas po, siya po ay isang minister of finance. Or siya po ay treasurer. Basta itong mamang po ito ay hindi po basta-basta. Kumbaga, okay, nasa kanya ang kaban ng kingdom. Buti na lang, wala siya sa kaban, wala siya ngayon sa Pilipinas. Kung nasa kanya siguro ang kaban ng Pilipinas, baka siguro may transformation na mangyari, no? Pero grabe, kaban ng kingdom. Parang ito yung kantang nasa kanya na talaga ang lahat. At ito yung masasabi mong, Lord, sana all. Diba? Pero alam nyo ba na malungkot din pala maging eunuch? Alam nyo bakit? Tanong mo sa akin, bakit? Kasi kain lang sila ng kain. Hindi sila lunok-lunok. Eunuch, wow. Eh, hirap mag-joke. Naka-jacket ka, naiinitan ka na, tapos yung mga tao, yung tawa lang nila yung ma-invest nila. Hindi pa sila makatawa. Alam mo yun? But anyways, but seriously speaking, medyo nakakalungkot po talaga. Alam niyo bakit? Because alam niyo ba that eunuchs were castrated? In short, kinapon sila. O kumbaga ganito siguro sa mga hindi nakakaintindi, meron kami alagang pusa sa bahay namin. Ginawa namin, pinutulan namin ng private part para hindi na siya mag-anak. So, pero ito pong mga eunuchs na ito ay tao, ha? Sa pinakakaya lang nating maunawaan ngayon. So, kinapon sila. Why? Why? Tanong mo sa akin ulit, why? Bakit? Kasi ito po ang ginagawa po sa mga eunuchs. Para ipakita nila yung loyalty nila sa kingdom. Next is, tanggap na nila na wala silang bloodline. And also, to avoid and prevent yung threat sa royal bloodline para maiwasan, okay, ang mga concubines. Basta dapat ma-preserve yung royal blood na iniingatan. Nakuha niyo po yun. Now, ganun pala yung sacrifice ng mga eunuchs. Buti na lang hindi ka eunuch. Amen? Ano ka? Pilipino. Sa kabila po ng promotions and possession, kahit nasa kanya na halos ang lahat, naghanap pa rin siya ng isang bagay. Liban sa pera. Hindi pera makakapuno sa kanya. Pero yun po ay ang desire niya sa Panginoon. Listen up. Imagine, iniwan niyang Ethiopia. Nag-travel itong eunuch na ito halos 2,000 kilometers. Alam niyo ba kung gaano kalayo po yun? Parang
bumiyahe ka from Quezon City hanggang General Santos City. Alam niyo yung Gensan? O, para kang nagbumiyahe doon. Pero ito, ginawa mo, nag-chariot ka lang. So, nagbiyahe siya gamit ang chariots. Bakit? Why? Imagine niyo, wala pang eroplano, wala pang kotse, walang barko, walang expressway, ano pa, walang SLEX, NLEX, wala. Chariots lang meron. Alam mo bakit? Because there is a hunger in his heart to worship God. Walang malayo-layo sa taong gustong-gusto. Iba sa atin, kasi Pastora, traffic Wow. Pupunta sa church, ang excuse traffic daw. May traffic ba pag Sunday? Meron dyan lang sa K7. Pagkalagpas mo ng BK, hindi na traffic dyan. Kasi alam mo yun, wala akong pamasahe. Ang pamasahe po ngayon ay 13 pesos. Pag nag-angkas ka around 50 to 100, depende sa location. Tama. So kung 13 pesos ang pamasahe mo para makapunta ka sa church, hindi ba kung talagang gustong-gusto mo, mag-iipon ka na ng piso-piso araw-araw? Lord, meron pa bang, baka may nahulog na barya dito. Di ba? Baka meron sa ilalim. Yung alkansya ko, tignan nga, baka meron pang laman para may pamasahe ako. Are you here? Pag gusto, maraming. Pag ayaw, maraming. Kung buhay itong eunuch na to, katabi mo siya ngayon, mahihiya ka Alam mo bakit? Nag-church yan, galing pang Baguio yan, naglakad. Si Jessa. Si Jessa po may mente tayo, galing pang Baguio, every Sunday, dumadayo sa Life Giver QC. 2,000 pesos, magbabas ka, pambira, 2,000 every week. Back and forth para makapunta ka ng church. Pag gusto mo, wala nang makakapigil sa'yo. Walang malayo sa taong totoong naghahanap sa Panginoon. Walang imposible sa taong gutom na gutom sa presensya ng Diyos. At minsan sa totoo lang, ilang minuto pa lang nagbabasa ng Bible, ito inaantok ka na. Para ginagawa mong sleeping therapy ang Bible. Gusto ko na untokin, magbabasa ako ng Bible. Pag magpe-pray ka, akala mo, ginagawa mo ng sleeping therapy, madaling-madali ka na, kailan pa ba tayo mag-amen dito? Bakit? Kasi feeling mo, gusto mo, alam mo, may gagawin ka pa. Diba? Pero pag nag-scroll ka naman sa Facebook, wagas na wagas. Di pa nagsa-start mag-pray, gusto mo na mag-amen. Kasi bakit? Marami ka pang iso-scroll sa TikTok. Life Giver, hindi problema ang distance. Ang problema natin minsan yung desire natin. Again, sabi ko kanina, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may... Tuloy natin yung kwento. Here's the plot twist. Listen up. When he arrived at Jerusalem, isipin mo, nag-chariot siya, bumiyahe siya 22,000 kilometers. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Talaga yung dress niya, parang manamay ng basa dito, ha? Diba? Pagod na pagod yung eunuch. Tapos pagdating niya sa temple, sabi sa kanya, stop. Wait a minute. Huwag kang papasok. Hindi ka pwede dito. Para pumila ka sa PhilHealth, di ba? O sa PUP tuition fee. Haba ng pila. Haba pila, di ba? Pagka ikaw na, sabi, cut off. Siguro kung di ako Kristiyano, talaga nataob ko na dito. Cut off? You're Christian ka na di ba? Sige po, ano ka na, dapat, ha? Babalik na lang ako. Praise God, hallelujah. Pagbalik mo, after lunch, ito na ulit. Haba ulit ang pila, good news. So what? Ito na. Sige, pipila ko, Lord, patience, kindness, goodness, lahat na ng fruits and the gifts of the Holy Spirit. Nasabi mo na, inisa-isa mo na, lahat ng mga verses. Pagdating mo ngayon, ito na, ikaw na naman. Ano sabi, Zach? Wala nang lunch break. Bukas na ulit.
Gigil ako. Are you here? May kausap pa ba ako dito? Diba? Parang ganun nangyari dun sa eunuch. Excited na excited ka. Gusto mo mag-worship sa temple. Gusto mo maranasan yung presensya ni Lord. Pagpasok mong ganyan, sabi sa'yo, excluded ka dito. Sabi niya, alam mo siguro kung tayo yon, manghihina tuhod natin. Ma'am, galing pa po ako, ma'am, sa Ethiopia. Higit 120 hours po akong pumadyak-padyak. Chariots di ba? Hirap noon. Tapos, sasabihin niyo po, hindi ako pwedeng pumasok. Mag-worship lang naman ako. Gusto ko lang naman maranasan yung presensya ni Lord kung paano niyo siya nararanasan. Di ba pwedeng ako din? Are you here? Now, bakit ba hindi sila pwedeng pumasok? Listen up. In the Jewish setting po kasi, alam niyo bang bilang eunuch, hindi siya fully accepted sa temple. And there is 4-feet wall called soreg na barrier po na parang harang. Tingnan nyo. Now, if you will go back to the Old Testament in Deuteronomy 23, ang sabi po doon, he who is emasculated by crushing, ito na siya, or mutilation, shall not enter the assembly of the Lord. Tradisyon pala yun. Hindi ka talaga makakapasok. So, bawal talaga siya. Kasi Gentile siya at hindi siya full-blooded Israelite. Am I talking here with sense? He could never fully enter the assembly. Imagine longing for God yet standing outside. You are so near, yet so far. Ang bless mo. May temple kang katulad nito. Na anytime in and out, pwede kang mag-worship sa Panginoon. Do not take advantage of this. Honor the presence of God. Walang harang, walang barrier, walang walang usher na magsasabi sa'yo, stop. Hindi, welcome po. Dito po tayo. Ay, hindi, ayoko dyan malamig. Sige po, dun po kayo sa impyerno. Kaya pag sa church, may dala ka ng jacket. Huwag kayong magagalit sa usher na, ay, di kasi gusto lang namin upo. Of course, kaya po tayo naayos natin yung mga upuan. Ayaw mo naman sa mainit. Gusto mo saan? Sa malamig. Bahala ka na. Amen. Pero dahil may pusong gutom ang eunuch, gumawa ng paraan ang Diyos. Sabi ni Lord, gutom ka ha? Akong bahala sa'yo. Bubusugin kita ng presensya ko. Then ito, pinakamagandang plot twist. Napansin nyo ba na ang binabasa ng eunuch was Isaiah 53? Ang prophecy tungkol sa suffering Messiah. Nabasa natin kanina, tama. Pero hindi lang Isaiah 53 po ang gustong ipakita ng writer na si Luke. Sa Isaiah, pagkatapos ng chapter 53, darating ka sa Isaiah 56. At alam nyo ba kung sino ang kausap doon? Eunuchs. Siya. Habang binabasa ng eunuch ang Isaiah 53, hindi niya alam sa Isaiah 56 was already talking about him. Habang hinahanap niya si Jesus sa Isaiah 53, hinahanap na pala siya ng Diyos sa Isaiah 58. Ang sabi ng Isaiah 56, even eunuchs who come to the Lord will receive a name better than sons and daughters. Woo! Come on! Ang taong hindi kailanman magkakaroon ng sariling descendants, tinanggap ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaya hindi lang in-explain ni Philip ang Isaiah sa kanya.
Ipinakita niya na dahil kay Jesus, ang dating excluded ay finally included na. Ang Diyos na hinahanap ng eunuch, siya palang Diyos na matagal nang hinahanap siya. And after this encounter, the eunuch was never mentioned again in the Bible. But that started a genuine transformation in his life. As I end, alam niyo po ba that according to Irenaeus, he is an earthly church leader. This Ethiopian eunuch po became a preacher of the gospel among Ethiopians. Would you believe that? Grabe po. Dahil sa kanya, kumalat ang gospel sa Africa. Palakpakan natin si Lord. Akala natin si Philip lang ang bida. Pero habang binabasa natin yung kwento, I realized, hindi lang pala si Philip ang gutom na sumunod kay Holy Spirit. Gutom din pala pati yung eunuch na makilala ang totoong Mesiyas. At nung nagtagpo ang dalawang taong gutom na gutom sa Diyos at sensitive sa leading ni Holy Spirit, nagkaroon ng divine appointment. Who is the persona behind this encounter? It is Jesus Christ, our greatest pursuer. Alam mo, akala mo dati, ikaw nakahanap kay Lord. Grabe, nahanap ko si Lord. Na-encounter ko siya. Akala mo dati, ikaw nakahanap kay Lord. Alam mo, but in reality, si Lord talaga ang matagal lang naghahanap sa'yo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Even our gifts, our talents, our money, fame, wala. Because it all comes from God. And what happened in verse 36 to 40, then both Philip and the eunuch went down into the water dahil naintindihan niya ang scripture. Ano nangyari sa eunuch? Sabi niya, baptize mo ako. Gusto ko magpabaptize. Gusto ko ng public declaration that Jesus is my Lord. Nagpabaptize siya kay Philip right away. So binaptize ni Philip, ito na, when they came up out of the water, pagbaptize, I baptize you in the name of the Father. Di ko alam paano niya binaptize. Paglubog ng eunuch, pag-ahon ng eunuch, boom, wala na si Philip. One of the greatest miracles happen in all time. But this is more than teleporting, ha? Biglang nawala. Pero basta sabi ng Bible, pag angat ng eunuch, hinugot ng spirit si Philip, dinala siya sa isang lugar. Preach the gospel there. Tapos ka na dyan, bubunutin na kita. Dadali na kita sa another assignment. Tapos ka na dyan, dadali na naman kita sa another assignment. Tapos ka na dyan, dadalhin ka na sa isang assignment. Paano ka dadalhin ni Lord sa isang assignment? Yung isang assignment, di mo ba matapos? Assignment ng kalinisan, hindi mo ba ma-perfect? Walang perfect, of course. We are all a work in progress. Pero yung heart at desire na, Lord, gusto kong maging matuwid. Ang buhay ko, Lord, tulungan mo ako. Magugulat ka, dadalhin ka ni Lord sa iba't ibang lugar. Hindi dahil what? May show money ka. Hindi dahil may statement of account ka. Alam mo, dadalhin ka ni Lord sa iba't ibang lugar? Kasi si Holy Spirit magbubunot sa'yo dyan. Dadalhin kita! Sa UK, dadalhin kita! Sa Amerika, dadalhin kita! Sa Japan, dadalhin kita! Sa Qatar! Mangarap ka na bunutin ka ni Holy Spirit sa sitwasyon mo. And after that, pagbangon ng eunuch, he was never the same. He went home preaching the gospel. Reason bakit nakakilala ang Africa sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po tayo lahat. Church, pwede ka tang tanungin, ano ba talaga ang pinupurso ng puso mo ngayon? Is it more success? Is it more influence? Is it more opportunities, more blessings? Or more of Jesus? Kasi totoo, lahat tayo may gutom. Ang tanong, saan tayo gutom?
May sabi sa Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Mapalad ka kung ikaw ay gutom na gutom at uhaw na uhaw sa kalinisan at kabanalan, sa presensya ng Panginoon. Dahil bakit? Pupunuin ka ni Lord. Kung feeling empty ka pa ngayon, anak, baka mali kasi yung pinupursue mo. If you want to be filled with the Holy Spirit, gutom ang sagot. If you want to be truly, filled with the Holy Spirit and fire, ang sagot, pusong gutom. Anong sagot sa revival? Pusong gutom. Anong sagot sa transformation? Pusong gutom. Anong sagot para what? I-break ni Lord yung barrier ng eunuch? Pusong gutom. Sabi ni Lord, anak, ako nang gagawa ng paraan para sa'yo. Imposible na. Basta puhunan mo desire. Pag may desire ka, akong bahala sa'yo. Ang tanong, may desire ka ba? Ang tanong, uhaw ka pa ba? Ang tanong, gutom pa ba yung puso mo? If you want that, I want you to raise your hands. 3rd week na tayo. I pray, mauhaw ka ba? Sabi last week, bumabad ka. Paano ka bababad kung hindi ka gutom? Magutom ka pa sa presensya ng Panginoon. Huwag ka makontento sa naranasan mo last Sunday. Huwag ka makontento sa naranasan mo kahapon. Huwag ka makontento sa naranasan mong devotion kagabi. The key is pusong gutom. Lord, gutom ako makinig. Lord, gutom ako sa obedience. Lord, gutom ako. Gusto kitang i-pursue sa aking buhay. If you want to pursue Jesus, raise your hands right now. Let the Lord just blow in your life today. Pour your spirit out. Pursue Jesus. Pour your spirit out. Holy hunger is possible. We need a fresh wind. Holy hunger is The possible. fragrance of heaven. Pag Pour tama your spirit out. ang desire, Pour tama your spirit out. ang desire. Today, Holy anointing. Shkarabayan dubusyanakan. Power of Worship. your presence. Shkarabayan darabashakarababababa. Sharabababa shikarabayande. Pour your spirit Sharabababa kandarabasandaramakataramashiande. We need a fresh wind. Urabababa The shiararaba. fragrance of heaven. Oh, Pour Lord. your spirit out. Yes, pour out your spirit. Pour your spirit out. Pour out your spirit, Lord. A holy anointing. Oh, The power Lord. of your presence. Pour your spirit out. Pour your spirit out. Minsan feeling natin, tayo ang nakahanap kay Lord. Pero hindi. Bago mo pa siya hinanap, siya ang unang gumawa ng paraan para matagpuan mo siya. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na narinig mo yung word at yung gospel. Hindi aksidente na nasa life giver ka ngayon. At minsan, pinagmamalaki natin, grabe nakilala ko si Lord. Pero totoo, kung hindi ka dahil pinursu ng Panginoon, hindi mo siya mahahanap. Kung hindi dahil namatay siya sa krus, hindi ka maliligtas. And today, pwede ba? Karoon ka naman ng pusong gutom. Pusong gutom na nakikinig. Aminin mo na hindi ka na nakikinig. Kaya minsan nagugulat ka, ba't ganito ang buhay? Ano nangyari? Nagkapalpak-palpak. Ang tanong, nakikinig ka pa ba kay Holy Spirit? Are you discerning enough?
to listen to the prompting of the Holy Spirit. At pag may prompting na ba si Holy Spirit sa'yo, nineneglect mo lang, sinasantabi mo lang, kasi bakit? Feeling mo may sarili ka pa ring diskarte. Today, I pray for a hungry heart. Pusong gutom na nakikinig, I pray, buksan ni Lord ang tenga mo. Father, I want to listen to your voice. Lord, I pray na pusong gutom na agad sumusunod. Baka yung iba sa inyo, hindi na kayo sumusunod sa Diyos. And today is a perfect time. Delayed obedience is disobedience. That's why today, God wants you to obey carefully. Obey sa mga bagay na pinapagawa niya. So let's have a different moment. Hindi muna tayo sisigaw. Gagawin natin. We will have a moment of silence where we will just listen to the voice of God. Baka masyado ng maingay yung paligid. Baka masyado ng bombarded ang isip. And why not just raise your hands right now? And I believe that God will just impress a word in your heart. And some of you, paparinig ng Diyos ang audible voice niya sa iyo. And literally, hayaan mong bulungan ka ni Lord. Ngayon, sa iyong buhay. Only if you will listen. Only if you are hungry. Only if you will obey. Only if you will just pursue the Lord. The count of 3. Raise your hands. Mama Shiara Kayamai. Roboshiana Rusukatayara. Sa gitna ng chaos, sa gitna ng krisis, gusto ka namin marinig. And Lord, open our eyes, open our ears again. We want to listen to you. We want to hear you, Lord. Ready, at the count of 3. 1, 2, and 3. Hear God. Yes, God. Yes, God. And if you heard something, just begin to say, yes, Lord. If you heard something, I just want to say, just say, yes, God. We say yes to you, Lord. We say yes. And I want to go. I want to say yes. Do the mission again. I want to say yes. Obey again. I want to say yes and go. I want to say yes and worship. I want to say yes and honor you, Lord. I want to say yes and pursue you again. I want to say yes and yes and yes and yes again. God is calling modern Philips of this generation. And maybe some Philips in the house. God is anointing you to go back to your eunuchs. Go back to those people na kailangan ng salita ng Diyos. Mga eunuchs na nasa wilderness
may malaking wall. Kaya hindi mo maabot si Lord. But today, I want you to know that God is breaking those walls for you. God is breaking that exclusivity. And He is including you to this beautiful family. Sino nagsabi sa'yo outcaster ka? Sino nagsabi sa'yo hindi ka kasali sa salvation? Sino nagsabi sa'yo wala ka ng pag-asa? Eunuchs! Rise up! Eunuchs! God is extending His hands in your life today! Pour your spirit out. Pour your spirit out. Oh, we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. Only your voices. Only your voices. Pour your spirit out. Open your voice, open your mouth. Spirit out. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. A holy anointing. Holy The anointing. power of your presence. Pour your spirit out. Holy Spirit. Pour your spirit out. Holy Spirit. Oh, we need a fresh wind. We need you, The Lord. fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. Eunuchs, God is making and giving you a new name. And you are now part of the family. Modern Philips, do the call of God again. Go back to your calling. Do not delay obedience. Do the mission again. Baptize people again. Share the gospel again. Go to places again. And listen to the work of the Holy Spirit again. Kasi gagamitin ka niya in the last days. The Lord anoint you. The Lord bless you. The Lord give favor upon your life. You're never the same. In Jesus' name, and everybody shout, Amen. Yakapin mo yung katabi mo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. You are a new person. Okay, magiging mga modern Philips, diba, of this generation, taas ang kamay. At magiging what? Aakay pa ng mga eunuchs. Amen, ng henerasyon na ito. Receive the blessing of the Lord. May the Lord richly bless you and your children. May keep you from falling and make you stand unblemished. May His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends. Go and see no more. We can pray for you here if you want to pray, to be prayed for po. God bless you guys. See you next week. Step out of the shadows. Step out of your grave. Break into the wild. And don't be afraid. Run into wide open spaces. Praises waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Praises waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the sun, just as you walk into the fullness of His love. For the Spirit